worth it ba yung risk ng pag-utang Mm. na sa kakagastusan mo? Na which is pupunta ka ng abroad. Win-win. Oh, ba't ano mangyari pag namatay yung kalabaw? Walang habol. Ganun? Ibang bansa ka na Nap, eh. nap, Feeling ko may utang pa ako kay tita eh. Gado mo si tita, nanonood. Feeling ko lang Alam niya yun. hindi na niya, Yung utang na siya pa yung may balance. sa side ko, okay siya, pero hindi ko siya mai-recommend. Nauutang ka sa ibang tao para doon. Yung sa akin kasi, hindi mo masasabing utang yun kasi Hindi siya recommended. hindi mo siya ma-recommend kasi hindi sure na may trabaho ka kasi hindi sure na magkakapasa ka ng board. Pero one thing is sure, may utang ka. Sure yun. Sure. Welcome again sa another episode ng aming podcast sa Expat Ako Podcast. Welcome! Yan, welcome. So, Guys! Hello everyone. Papahinga yung ating may sakit yung isa naming host. Rochelle. Si Miss France. So sorry dun sa mga Sa mga fans ni fans Rochelle, ni- di nyo muna siya makikita. So, eto, substitute muna ngayong Yes. episode si Nahugot lang ako. Hugot si Wasun. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon yung siguro ang daming interesado dito sa mga Pilipinong nasa Pilipinas na gustong mag-abroad. Yung topic natin is saan ka dadalhin ng utang mo papuntang abroad. I-discuss muna natin, no? Bakit ba maraming umuutang? Ayan, kasi nga wala silang pangpuhunan eh. 'Di ba? So, So, walang ipon. walang ipon. Gusto mag-abroad pero hindi na rin kaya mag-ipon. For example, nasa laylayan, hindi kayang makapag-ipon. Kung makapag-ipon man 1,000, 2,000 a month, hindi naman ganun ng kailangan ang dapat mo lang ipunin kung balak mo mag-abroad eh. Ano ba, may yung mga may placement fee, kino-consider yung ticket, visa, accommodation, etc., 'di ba? Yes. So, since walang ipon, ang kanilang isang solusyon is umutang, 'di ba? Umutang. Yung iba naman sa atin kasi kahit walang ipon, kahit walang pera, may lupa. yung weird sa atin, Totoo no? yan. Walang pera pero may lupa. Yes. So ginagawa nila, piniprenda nila yung sinasangla or Yes. ibinebenta yung lupa. Collateral ba? Collateral. Pwedeng collateral sa utang, 'di ba? May kalabaw, co-collateral. Ayun, kaya sila umuutang, may Bilan purpose. namatay yung kalabaw. Ngayon. Panalo ka. Win-win. Ba't ano mangyari pag namatay yung kalabaw? Walang habol. Ganun? Ibang bansa ka na eh. Namatay sa pag-aalaga nila eh. So anyway, may purpose kung ba't umuutang. Ngayon, the next question there is, worth it ba yung risk ng pag-utang na sa kakagastusan mo? Na which is, pupunta ka ng abroad, 'di ba? So, worth it ba? Ano bang kailangan mong i-consider doon? Ano bang mga risk yung dapat mong tignan kung worth it ba yung umutang para sumugal ka sa pag-abroad? Ikaw, Tol, nag-umutang ka ba nung umabroad ka? Hindi eh. Talagang nilibre ka ni tita? Sponsor. Ba talaga si Sponsored. tita? Sponsored by. Oo. Sponsored. But, yun, binayaran ko naman siya unti-unti nung So parang utang din siya? Utang din naman siya, pero hindi siya totally na, Hindi naman siya utang as utang na, ganito yung bayaran mo, record ganito. Hindi ka. naman ganun. Parang Hindi naman. pinaunahan lang ni tita. Pinaunahan niya lang. Pero para mas maging magaan sa loob mo, pinabayaran niya rin sa huli or ikaw na yung kusang loob na? Hindi, yun naman yung agreement namin in the first place eh. Okay. So, pupunta ako dito and then sasagutin niya. Utang na din. Huwag ma-inform na rin. ayun, Kasi oo. utang na rin. Oo. Utang na din siya, ganun. At least walang interest. Magkano Yes, yun? Wala. Umabot ako ng nasa 2,000 Dirhams. or to 3,000 siguro, mga ganun. Overall. Naka-exit ka ba Nag-exit din ako. sa Oman? Feeling ko may utang pa ako kay tita eh. Gado mo si tita, nanonood. Feeling ko lang Alam niya yun. Hindi na niya, Yung utang na siya pa yung may balance. At least yung tita mo pa din eh. Yung parang utang na hindi mo naman
walang timeline kung kailan mo kailangang Yes. bayadan, no? Mm. So, Malay bayaran mo mo. bayad ako bukas, di ba? Oo, meron ngang Wala katulad pala niyan, akong sabi sahod. mo may utang ka pa tapos di mo sinisingil. 10 years ka na Ibang dito, klase, Bayad kasi ni tita, ibang exceptional na pangungutang yung sa'yo, eh. Oo. So, yung para dun sa mga viewers natin na nag-iisip ngayon mangutang, worth it bang umabroad? Hmm. Let's say, ang tanongin nila, dalawang senaryo, eh. Yung unang senaryo, pwede nating sabihing, pang placement fee, may sure na trabaho, 'di ba? Oo. Hmm. So, in that kind of scenario, worth the risk. Oo. Kasi, magkano, Sure eh. 100,000, 150,000, may babalik mo yun, eh. Sure. Kasi sure lilipad ka, may Exactly. lalanding ka dito, may May trabaho ka trabaho na. ka na. Mm. Then, syempre, magbabayad ka lang ng placement fee. Pagka, yung placement fee naman usually, diretso ng bayad or yung huhulugan mong utang, Yes, usually may yung ano naman yan, eh, tawag dun, di naman yung biglaan, di ba? agreement ng Agreement. minsan i-deduct sa mga sa Mm. first few years mo ng Mga ganun. work. So, worth it siya, eh, para sa akin. Ngayon, Ah. scenario number 2, yun yung mga pinaggagawa natin Hmm. na lalo na kayo. Oo, Kasi nandun kayo, kami. wala kayong kamag-anak kasi kami, may kamag-anak kaming tinigilan, Mm. 'di ba? Oo. Yung sa inyo yung grabing high risk kasi Yes. wala namang kamag-anak, eh, umabroad. Mm. Tapos nangutang, 'di ba? Hmm. Halimbawa, nangutang sila, worth it ba 'yun? Let's say, may bahay, meron silang lupa, binenta nila 250,000, punta silang Dubai. Hmm. Tapos yung 250,000, paghanap mo ng trabaho, maubos yun within 3 to 6 months, I should say. Yeah, actually, nung pumunta kami, may kamag-anak naman. Pero bottom line, di pa rin kayo nangutang. Nangutang kami sa Pilipinas. Kanino tayo nangutang? Tamo, di niya alam. Basta nangutang kami either sa tita ko or sa tito ko yun. Na Yun. magkano yun? Inutang natin. Hindi ko na alam. Oh, grabe, ah. Bayad na. Nasa 400,000. Kasama na yung sa parents ko. Actually, hanggang ngayon, utang pa rin natin kay Mama Utang. Marlene. Hindi na binayaran. Same pala tayo. Exceptional utang yung inyo kasi Oo. nga yung utang nyo is sa inyo Nabayaran na namin dun yung 100. 300. The point there is yung inutangan nyo is pares ng situation ni June. Hmm. Although nangutang kayo, hindi naman sila yung Oo. kailangan yung bayaran agad-agad kasi kamag-anak, nanghiram kayo tapos wala kayong mga yung legal agreements, I should say. Paano naman yung iba na wala, na kailangan nilang umutang, 'di ba? So ang Totoo. question ko dun is it worth the risk? Sa akin, worth the risk yun. Kasi katulad doon sa amin, talagang binayaran namin in one-time payment yata yun. Yung utang na isa, tapos yung isang utang. And kung susumahin mo yung mga sinahod na namin sa utang namin, kaya naman bayaran yung mga naiutang namin. Okay. So, more than pa yung as in, sobrang too much yung kapalit ng utang na yan. Yan, tama. So, actually, doon idagdag ko lang, para sa inyo, especially sa'yo, Tol, kasi ikaw, regulated profession ka, eh. So, malakas talaga yung loob mo, I mean, na meron kang something to look forward pagpunta doon sa Dubai. Kasi, mag-e-exam ka, at license ka, so, yung trabaho mo is, I mean, sobrang tindi ng risk nga nung sa akin kasi hindi pa ako board passer dito. Nakipagsapalaran na ako. Tapos dito pa ako nag-board exam. So, kung hindi ako pumasa, di wala akong work dito. Ang dami namin. oo, tama. Sa side ko, okay siya. Pero hindi ko siya mai-recommend. Nauutang ka sa ibang tao para doon. Yung sa akin kasi, hindi mo masasabing utang yun kasi sa magulang ko galing yun, eh. Oo. So, hindi siya utang, parang hingi siya. Pero sa ibang tao, hihingin mo yung ganong kalaking Utang yun. halaga. Pupunta ka ng ibang bansa, wala ka pang board exam doon, hindi ka pa regulated doon. Parang bahala na si Batman. Oo, parang nun, parang walang direction yung buhay mo. So, pero kung ikaw ay wala ka pa, halimbawa sa mga regulated, kung hindi ka pupunta ka dito, wala kang board exam, hindi ka pasado dito, wag kang uutang. Tapos pupunta ka dito kasi mamaya hindi ka pumasa. Wala kang maayos na trabaho dito kasi wala ka namang skills kundi yung tinapos mo, hindi mo naman siya ma-practice dito. At hindi yun ang ina-expect So mong trabaho. hindi siya recommended. Hindi mo siya ma-recommend kasi hindi sure na may trabaho ka kasi hindi sure na magkakapasa ka ng board. Pero one thing is sure, may utang ka. Sure yun. Sure. Sigurado yun, no? Sigurado yun. Kasi ikaw regulated, parang low risk para sa'yo kasi madali ka makakahanap. We should say hindi madali. I mean,
systematic kasi yung sa'yo at tapos in demand yung profession mo by that time. Yung point naman is sa kabilang side, katulad nung kay Jun, 'di ba? Yung kwento niya na unregulated, na paiba-iba yung trabaho sa Pilipinas, walang malinaw Yes. na career path. Yes, yes. Worth it ba na mangutang para makapunta sa abroad? Yes. Kung sa akin lang sa akin depende situational. Kung dadaan ka sa POA, sa mga legal ways, for me, it's okay yun. Dahil at the end of the day naman, meron kang sure na work and for sure na mababayaran mo yung utang mo. Ayun yung parang low risk na pwede mong gawin or pwede mong maging option kung mangungutang ka man or kung magkakautang ka man in the future at gusto mong ayun, yun yung pinaka best way para sa'yo. Tama, no? Pinaka safe. Okay. Yes. Kapag POA, mayroon ng sure na trabaho. Exactly. So lang may agency, pero somehow, kahit pa paano, pag land mo dito, may trabaho na. Exactly. Sure na may Mm, trabaho. expected mo lang na hindi man ganun kalaki yung maging offer mo, pero mas magandang sign na din siya to start your journey. And sure na meron ka pang bayad ng utang. Yes. Ang isang risk kasi, para mas maging clear sa mga tagapakinig natin, yung kapag pumunta ka dito ng umutang ka sa Pilipinas na especially may tubo, pagpunta mo dito, maghahanap ka ng trabaho. Minsan, or kapag habang as the time goes by, mas napipressure kang makahanap ng trabaho. Yes. Kasi meron kang binabayarang utang. Yes. So, magiging magiging double blow yung utang kasi Tama. kailangan makahanap ako ng trabaho bago mag-expire yung visa ko. Yes, May utang ako. sorry, 'Di ba? Yes. Actually, totoo yan. Nangyayari yan in reality. Example ko na lang yung best friend ko na kung nakilala niyo ba siya? Yung pinagsisilasan natin. Hindi. Siningit pa. Iba yung iba pala. Hindi, Yung friend mo galing Saudi? Yes. Yes. Siya yung isa sa mga example ko. Good example sa topic na to kasi Akala ko ako ang best friend mo. Ano ba yan? Ikaw ang best Nung friend hindi ko ka din. pa nakikilala, Nung tol. hindi ka pa nakikilala. Oo. Siyempre, may best friend naman ako. So, Okay. siya yung tipo na nalulungkot ako kasi ginawa naman niya yung best niya. Ayun, dumaan siya sa ganung sitwasyon na nangutang siya. Oo. There's no any assurance papunta niya dito. So, ibig sabihin, sumugal siya. Oo. So, napakataas ng risk ng ginawa niya, ng decision making na ginawa niya. And then, time goes by, habang tumatagal, lalo siya nape-pressure. Hindi lang dahil sa nauubos yung visa niya, kundi wala na siyang bala, at pag naubos na yung visa niya, Naubos na yung time. hindi, nadadagdagan yung utang niya. Matapos na yung visa niya. Yes, tas nadadagdagan pa yung utang niya. So, napakataas ng risk ng ginawa niya, which is hindi siya talaga advisable or recommended. Kasi may tubo. Hindi, walang tubo, tol. I mean, Bakit nadadagdagan? nadadagdagan kasi nahihirapan siya maghanap ng work dito. So, utang ulit. Ulit. Exactly, to naubos yung visa. Kasi yun ang kalaban natin dito sa UAE. Hindi lang yung ayun yung isa sa mga pressure ng mga job seeker dito. Hindi lang yung utang, pati yung visa mo. Kasi meron ka lang how many months lang yung Kaya double blow no? Oo, yun. Tapos hindi pa siya hindi siya biro yung presyo ng pag-exit natin, ganun. So, yun nangyari sa kanya, nadagdagan yung utang niya. Hanggang sa So, umuwi siya ng Pinas na. Yes, umuwi siya ng Pilipinas hindi dahil sumuko siya kundi nagkaroon siya ng bagong opportunity. Yes. Okay. Pero Yes. nabayadan din niya yung doon from sa Philippines, winwork out niya yung pagbabayad ng Binayaran niya yun nung napunta siya ng Saudi. Yes. Okay. So Saudi siya. Yes. Yes. Tapos nagpumilit siya dito pumunta ng UAE kasi sinubukan niya yung opportunity dito. Sinubukan niya. And then yun lang, isa siya sa mga tao na hindi naging paano ko siya sabihin? Pinalad. Hindi siya pinalad. After niya mangutang. Yes, kasi nag-stay naman siya for almost half a year dito eh. So ilang beses siya nag-exit. Yung wala pang work, mamaya gamitin lang din yung visa mo, 'di ba? Kasi meron talaga nang gagamit ng visa.
Pero pag yung sinabi mo na POEA, may trabaho na talaga, no? Yes, Nun. yes. Totoo Mm. yun. Nakakatakot nga din na Mm. kung gayon man yung gusto mo maging pathway, Mm. magdoble pag-isipan mo mabuti, pag-isipan Mm. mo kasi hindi mo nga walang assurance eh. So either makahanap ka ba talaga ng work or isa ka sa mga Oo. hindi pa pala rin dito sa UAE. So may two stories talaga yung pwede kang mangutang, may two stories. Merong di pinalad, meron kayong pinalad. So, Mm. diba? Mm. Situational din, no? So, pero ako sasabihin ko pa rin na pwede kang umutang, pero kailan ba dapat umutang? Mm. 'Di ba? Ano ba yung mga point na pwedeng So, kailangan mong tignan. Una, katulad nun, sinabi na, kung nandun ako sa situation at meron akong confirmed job offer, mangungutang ako, Yes, go 'di ahead. ba? Tapos naaral kong mabuti. Naaral ko mabuti magkano ba ang expenses doon. Nag-research ako, kano ba kailangang pagkain, pamasahe in a month. Yes, So, yes. para ma-compute ko, gaano ko ba kabilis uutangin kung ganito yung expenses, mababayaran yung utang ko kung ganito lang expenses ko in a month. So, ang tawag doon is calculating the risk. So, i-calculate mo yung risk, 'di ba? So, Mm. para ma-ensure mo kung ma-outweigh ba ng pros yung cons sa pangungutang mo. Yes. So, para sa akin, pwede pa rin umutang. Pero yun nga, yung katulad nga ng sinabi ni Carl na kailan ka ba mangungutang? Eto Mm. na ba yung may job offer ka na ba? Nakapag-apply ka na ba? Or pagpunta pa lang doon saka ka pa lang I-che-check mo muna. Ano yung mga trabahong hinahanap doon? Ano yung in-demand na trabaho Tama. doon sa bansang pupuntahan mo? Yes, yun nga, yung calculation na sinabi mo. Calculated risk. Yes. Kasi ayun nga dapat alam mo hanggang kailan ka lang eh, hindi mo na siya pwedeng i-exceed dun sa kakayahan mo eh, Mhm. dun sa inutang mo. Kasi pag pinilit mo pa siya, mababaon ka. Mhm. Tapos pag nabaon ka, mape-pressure ka. Pag Tama. na-pressure ka, hindi ka na makakapag-focus. Mhm. Ang iisipin mo na lang is survival mode ka na. Tapos in ending, baka yun nga, Lalo kang hindi ka makapag-focus, hindi mo makakapagplano ng maayos. Lalong hindi mo maayos yung future mo. Mm. So, bago ka naman umabot sa ganun, dapat talaga nakapag-prepare ka eh. Kasi hindi ka naman aabot sa ganun pag nakapag-prepare ka. Mhm. Bottom line is, pwedeng umutang. Ayan. Mhm. Kasi yung utang, yun yung way na pwedeng makatulong sa'yo na makapagpabago ng future mo, 'di ba? Mm. Wala namang masama dun. Kasi kung inaasam mo lang naman na mag-abroad, magkaroon ng magandang kinabukasan, wala namang masama dun. yes. But the thing is, you have to take your tawag dun, yung due diligence na tinatawag. So, you have to Okay. prepare, you have to, yun nga, check ano bang mga trabahong pwede doon. So, para alam mo kung sa pang Dubai ba ako, pang Saudi ba ako, pang Taiwan ba ako, Mm. pang saang bansa ka pupunta. So, para yung sarili mo, mahanda mo, ma-align mo din yung skill set. So, pwede yung mangutang, huwag kayong mag-alala. Nakadepende siya kung paano natin pinag-aralan at pinaghandaan at pinagplanuhan yung ating pupuntahan or yung ating pag-abroad na gusto nating gawin. At syempre, yun nga, huwag niyo kalimutang bayaran yung inyong utang kasi yung mga inutangan nyo, pera din naman nilang pinaghirapan yun. Tama, So, 'di ba? Tama, no? So, ayun lang. So, nawa ang ating itong short episode ay nakapulutan nyo ng aral sa inyong pagpaplano ng pag-abroad. At kung meron kayong mga suggestion kung ano pang gustong pag-usapan tungkol sa topic na ito, kung talaga bang dapat mangutang bago mag-abroad, comment nyo po. At nang meron pang ibang makakita ng inyong mga point of view at sakaling kapulutan din ng aral. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na episode. Ayan. Peace out.